Kamukha siya ni Charlie Chaplin. Ano kaya kung... Teka. Detective Story. Yun ang pelikulang ito. Detective Story. Investigasyon sa pagkabayani ni Rizal. Detective Story. Investigasyon sa pagkabayani ni Rizal. Duda kang bayani si Rizal? Hindi. Pero may mga tanong na nangangailangan ng sagot. Talaga bang tutol siya sa revolusyon o nabanas lang siya dahil hindi siya nagsimula nito? Rizal versus Bonifacio? Gas-gas na yun. Nung nag-live-in sila sa Dapitan, talaga bang nalibugan siya kay Josephine o nag-sex nga kaya sila? Bakla si Rizal? May rosaryo ba siya sa kamay nung binaril siya? Retraction controversy na naman. Patay na ang isyong yan. Wala nang relevance. Bakit? Basta. Boring. Baliwala yan. Sa akin, bali meron. Nakakikilabot ang nangyayari sa Pilipinas. Inaabuso nila ang ngalan ng relihiyon para lamang sa ilang piso. Ipinagbibili nila ang relihiyon para palawakin ang kanilang mga asyenda. Ang relihiyon para akitin ang inosente at batang-batang babae. Ang relihiyon para iligpit ang kaaway. Bakit hindi ko kakalabanin ng buo kong lakas ang relihiyong gayong ito ang unang-unang dahilan ng lahat ng aming kahirapan at hinagpis? Bakit hindi importante sa'yo ang retraction controversy? Mga Rizal experts nga, hindi masettle yan once and for all. Tayo pa. Tsaka pelikula itong ginagawa natin, hindi libro. Right. Kaya nga investigasyon eh. Nang dokumentong yan? Academic. Expose pa. Mas sensational. Estilong senador. Expose ng ano? Nino Camo. Ni Josephine Bracken. Siya naman ang pulot dulo ng gulong yan eh. Nakakaliw yung babae niya. Base sa mga sulat niya sa kanyang Dear Joe, you'll get this impression na isip bata, sentimental. Nobody home. Tanga. Darling, I often think of our dear old hut in Dapitan and the many sweet hours we passed there. Love, I will love you forever. Love, I will leave thee never. Pero base sa mga pinagagawa niya pagkamatay ni Rizal, teka muna. Tanga ba talaga o nagtatanga-tangahan lang? The Filipinos are not gentlemen. They are deceivers. They are not what I thought them to be. Hindi ba dinimanda ni Bracken ang Rizal family dahil may iniwan daw na last will and testament ng asawa niya? Pero hindi niya napatunayan na siya si Miss Rizal. Right. I took them to be like my husband, but I see that I am deceived. Kaya magkakabit ng dalawang issue. Kung talagang kinasal sila, kay Rizal na nga ang dokumentong yun. Nag-retract si Dear Joe. Nag-retract nga ba si Dear Joe? Ano opinion mo? Hindi. Bakit? National hero. December 25, 1896. Huling Pasko ni Rizal. Malamang abala siya sa paghahanda para sa paglilitis kinabukasan. December 26, umaga. Inakusahan siya bilang pasimuno ng himagsikan, the very soul of the rebellion. Ang kanyang sagot, not guilty. December 28,
Inaprubahan ng Governor General ang sentensya. Death by firing squad 2 days later. Di nagtagal. Alam na ito ng buong Maynila. Maliban kay Rizal. Tumakbo raw ang asong ito sa bangkay ni Rizal. Umali aligid. Iyak-iyak. Trining, basahin mo nga uli ang huling bahagi. Opo, Nanay. Nagsusumamo ako sa inyong ekscelensya, nakaawaan ng isang abang ina, sa napipintong pagpitay sa kanyang minamahal na anak. Hinihiling ko na ang mga luha ng pagdadalamhati ay matumbasan ng pagpapatawad sa sentensyang pinataw sa kanya. Manila, el 28 de Disyembre 1896. Teodora Alonso de Rizal. Magandang umaga po, Doña Lolay. Doña Chedora. Ika'y hindi ko kaano-ano. Hindi mo nagawang harapin ang aking anak. Kaya nagtityaga ka na lang sa amin. Hindi ba, Trini? Opo, Nanay. Ano ang nais mong malaman? Kahit minsan po ba'y hindi niyo naisip na ang lahat ay aabot sa ganito? Sa mga Indyong tulad namin, o tulad mo kung nabubuhay ka ngayon, ang paghahangad ng karunungan ay halos isang krimen. Ang pinanggalingan mo ay isang panahon ng malayang pag-iisip. Maliwanag, maaliwalas. Bumalik ka sa kadiliman ng isang monasteryo na nilisan ni Pepe upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa bayan ng ating mga Panginoon sa Europa. Mga minamahal kong magulang, dito ang magsasaka ay higit na marunong kaysa maraming obispo sa Pilipinas. Ang lahat ng mga tao rito ay walang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa termometro, barometro, katarata, fisika. Samantalang dyan ay walang pinag-uusapan kundi ang infierno o purgatorio. Mga milagro ni San Agustin at ni San Procopio na tila masigit pa ang kalaman natin kaysa sa mga santong lumikha ng mga milagrong ito. Pero namulat siya sa katotohanan. At naging labis ang kanyang karunungan. Aanhin niya ang karunungan na iyon kung ituturing siyang filibustero, tulad ni Padre Burgos, na nauwi lamang sa kasawian. At higit sa lahat, ako'y nangamba. Tila kanyang napabayaan ang kanyang mga tungkulin bilang isang tunay na Kristiyano na dati niyang ginagawa mula pa sa pagkabata.
Ang ibig niyong sabihin, bilang isang tunay na Katoliko, Mahal kong nanay, kung ano man ang aking pinaniniwalaan ngayon, ay aking pinaniniwalaan dahil napag-isipan ko ng gusto. Dahil hindi matatanggap ng aking budhi ang anumang bagay na hindi naaayon sa matuwid na pag-iisip. Masisisi mo ba ako? Nasa Europa siya. Nakikipag-ulayo sa mga agnostiko. Kung ano-anong pumasok sa isip ko. Baka tuluyan na siyang nawala ng tiwala sa Diyos. O mas masahol pa. Baka naging protestante na. Maaari kong hayaan ang isang pangyayaring para sa akin mahiwaga kung ito'y nagbubuhat sa isang tunay na pangyayari. Ngunit kailan may hindi yaong nagmumula sa isang kababalaghan. Pero kayo mismo yung nakapag-aral, Doña Chodora. Pambihira sa bayan ito. Siguro naman naunawaan yung ibig niyang sabihin. Mangyari pa, sapol sa pagkabata. Hindi na siya tumigil sa paghahanap ng sinasabi niyang liwanag. Binantaan ko siya sa mga panganib na nababalot ng liwanag na yon. Ngunit ipinakita ko pa rin yun sa kanya. Doña Chodora, magbalik loob kaya ang inyong anak? Sa relihiyon ng mga fraile, si Pepe mamamatay ng mapayapa. Bala kaya niya pakasalan si Senyorita Bracken? Tama na. Taray. Akala ko nga atakihin ang banggitin ko si Bracken eh. Paano mo na-imagine si Lolay? Suot ba niya kanya makapal na salamin? Ito, yung puwit ng baso. Importante to. By that time kasi naalis na ni Rizal ang katarata niya sa dalawang mata. Hindi yun accurate. Alam ko, pero pelikula ito. At saka si Chodora Alonso de Rizal ito. Ayoko naman magmukha siyang kutubi. Hindi yun accurate. Magandang umaga po, Doña Teodora. Ay. Hindi society matron si Lolay. Kahit nanay ni Rizal, edukada. May pagka-prom dito. Di ba mahilig pa nga raw magngangat? Magandang umaga po, Doña Teodora. May dala ka man luraan? Wala tayong ganong prop. Dapat may luraan. Kailangan kumilos na tayo ngayon. Sa isang bukas ng pagbitay ng inyong kapatid, Senyor Pasiano. Nangangatal na sa takot ang mga Kastila at hawak na natin ang Cavite. Isang probinsya pa lamang yan, senyor. Ang iba'y nag-aalsa na rin. Hanggat hawak nila Maynila, hawak pa rin nila ang bayan. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Si Dr. Rizal ang inspirasyon ng ating magsikan. Alam ko ang nasa sa loob ni Pepe. Kailan may hindi siya sasang-ayon sa isang marahas na hakbang na walang pag-asang magtagumpay. Nakatitiyak kayo? Meron pa kayong baril, rifle at munisyon? Paano kayo lalaban? Sa pamamagitan ng itak, pinatalas na kawayan, ng kamao?